my beloved Boss Mike, Severa. Ayan na ha, pakinggan nyo maigi to ha. Natapik natin pero ulitin lang natin. Oo, pasok! Ayaw mag-play. Pasok! Ipinagutos ng Central District of California Judge na si Terry Hatter Jr. ang pag-unseal ng arrest warrants laban sa religious leader na si Apollo Kibuloy at co-accused nito. Kaugnay ito ng mga kasong kinakaharap ng mga ito sa Amerika, partikular na ang conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, coercion, sex trafficking of children, conspiracy at cash smuggling. Batay sa New York lawyer na si Lara Gregory, ang unsealing ang posibleng unang hakbang upang masimulan ang extradition process ng US Department of Justice laban kay Kibuloy. Ngayong unsealed na rin ang arrest warrants ni Kibuloy at iba pa. Maaring maglabas ang Interpol ng red notices ng kanilang mga pangalan o lookout list. So eto na nga mga kababayan. Naglabas na ng itong korte nga daw. Sige, natin, himay natin. Ipinagutos ng Central District of California Judge na si Terry Hatter Jr. ang pag-unseal ng arrest warrants laban. Ibig sabihin ng pang-unseal, pwede na yung hulihin ng Interpol, ha? Hindi lang doon sa nila, sa lugar nila. 'Di ba sabi ni attorney, kung saan lugar nangyari 'yon, doon na. Ngayon, meron nga daw yang Palermo nakaperma daw doon tayo nakapaloob doon sa Palermo agreement na 'yan, ha. Eto na nga, pwede na nga daw na ipasa ito sa Interpol para nga mahuli na itong si Kibuloy. So sabay-sabay ang mga warrant of arrest ni Kibuloy. Kaya ngayon, natatakot itong kampo ni Kibuloy kasama si Digong. Hindi ko ba alam, ako'y nagtataka rin bakit parang bahalang-bahala si Digong. Dahil lang ba sa kaibigan 'yon? Hindi ako naniniwala na dahil lang sa kaibigan. 'Di ba? Sa religious leader na si Apollo Kibuloy at co-accused nito. Kaugnay ito. Ayun, narinig nyo? Pastor Kibuloy at co-accused nito. Alam nyo mga kababayan, hindi natin natatapik at wala pa akong naringgan sa mga kaibigan natin kung sino-sino itong mga co-accused ni Digong. Digong. Ayan na, yung co-accused, di ba? Sino kaya yung mga yun? Naloko na. Baka mamaya kasama si Sarah. Naloko na. Tuloy natin. Ng mga kasong kinakaharap ng mga ito sa Amerika, partikular na ang conspiracy to engage in sex trafficking by force. Batay sa New York lawyer na si Lara Gregory, ang unsealing ang posibleng unang hakbang upang masimulan ang extradition process ng US Department of Justice laban kay Kibuloy. Unsealing ang unang hakbang para maproseso yung extradition. Ano yung extradition? Maraming beses na natalakay para nga itong si Kibuloy ay madala na sa Amerika. At maiharap. Mga boss hindi panagutin kundi maiharap sa korte. Ewan ko lang kung no bail yung kaso niya. Ayun na nga. Ibig sabihin pag hinarap na, parang ganito lang ganyan sa may Senado, di ba, Boss Iris, parang ganito lang yan. No bail, 42 counts. Nako, dami. So no bail yun. Yun naman ang kaiban sa Senado. Sa Senado, pwede siyang i-hold doon. Kung hindi magiging okay yung pagiging tanungan ng Senado at saka mga nag-iimbestiga doon. Pero dito sa Amerika, parang sa atin, pag no bail yung kaso mo, ikukulong ka. Hanggat hindi napapatunayan na wala kang sala. Naloko na. Ngayong unsealed na rin ang arrest warrants ni Kibuloy at iba pa. Maaring maglabas ang Interpol ng red notices ng kanilang mga pangalan o lookout list. So maglalabas na ng pangalan. Siyempre, number 1 dyan si Kibuloy at iba pa na mga co-accused niya. Di ba? Ngayon, nako. Kung yan, baka ipakansila yung mga pasaporte niyan para hindi makalabas ng bansa kung nasaan man sila. Di ba?
Pakinggan nyo to ha, pakinggan nyo maigi to ha. Si JB Hershey to. Ni Senador Robin Padilla ang binibigay niyang suporta kay Pastor Apollo Kibuloy para hindi ito maaresto. 3 pirma na lang sana ang kailangan para mabaligtad ang mosyon sa Senado. Pero may isang senador na nag-withdraw. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Bayani na nakikipaglaban sa komunista. Yan daw ang tingin ni Senator Robin Hood Padilla kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Nakasama raw niya si Kibuloy sa paglaban sa New People's Army noong Administrasyong Duterte. Ito raw ang dahilan kaya gustong baliktarin ni Padilla ang contempt ruling laban sa pastor. Kasunod ito ng hindi niya pagdalo sa mga pagdinig kaugnay ng mga alegasyon ng pang-aabuso sa mga miyembro ng kanyang religious group. Hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase, papayagan ko ma-iskandalo. Teka muna. Pakinggan nyo ha kung paano mga tuwiran yung binoto nyo. Naloko na. Basta ako, hindi ko binoto yan. Maniwala kayo sa akin. Naloko na. Saan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Aminado ang senador, mas matindi pa raw sa magkaibigan sila ni Kibuloy. Pero hindi raw ibig sabihin na kinakampihan niya ang pastor. Pero masyado namang diretsahan yung kumampi. Hindi man ako kumampi, tol. Ito naman, masyado naman panghuhusga yan. Ang tawag dyan, demokrasya. Hinarang ni Padilla nitong Martes ang mosyon ni Senate Committee on Women and Children Chairman Risa Ontiveros na ipakontep si Kibuloy. Katwiran niya, hindi dapat Senado ang dumidinig sa mga reklamo laban kay Kibuloy, kundi ang DOJ na naghain na rin ng kaso laban sa pastor. Ayan na. Hindi rin daw dapat nakikialam ang Estado sa issue sa religious group. Sana mas maintindihan natin na itong kaso na to, hindi ito usapin lang ng isang tao. Ito ay usapin ng isang pananampalataya. Huwag natin ialis ang usapin na yon sapagkat meron tayo sa konstitusyon na paghihiwalay ng religion at ng Estado. Nilinaw ni Padilla ang relasyon kay Kibuloy. Hindi raw campaign contributor si Kibuloy o wala raw perang inilabas ang pastor para sa kanyang kampanya noong 2022 elections. Pero sabi ni Padilla, marami daw itong pabor na ginawa. Dasal, napaka-importante nun. Doon sa channel niya, sa SMNI, nabigyan niya ako ng airtime na wala akong binabayaran. Yung mga panahon na walang tumutulong sa akin dahil ako naman ay walang pera sa kampanya. Yung helicopter niya, pinahihiram niya sa akin. Yung mga ganong klaseng pabor. Kumakalap ngayon ang pirma si Padilla para tuluyang mabaliktad ang contempt ruling kay Kibuloy. Sa 14 na miyembro ng komite, 8 ang kailangan niyang mapapirma. Sa ngayon, 5 na ang hawak niya. Bukod kay Padilla, pumirma ng suporta kay Kibuloy sina Senators Bongo, Amy Marcos, Cynthia Villar at G.V. Ejercito. Paliwanag ni Ejercito, hayaan na ang DOJ at PNP na humawak ng reklamo laban kay Kibuloy. Mahirap daw ang mga kasong may kinalaman sa religious groups. Pero ngayong hapon lang, binawi ni Ejercito ang kanyang pirma. Matapos niya raw araling mabuti ang mga impormasyon at testimonya ng mga witness kaugnay ng alegasyong rape sa pastor. Si Villar pumirma dahil hindi raw siya naniniwala sa mga alegasyon laban kay Kibuloy. Siya pa to eh. Sa totoo lang, tandaan nyo mukha niyan ha. Tandaan nyo mukha niyan. Pag yan, binoto nyo pa, ewan ko na lang ha. Diba? Hindi daw siya naniniwala. Ano yun? Ano yan? Cynthia, gawa-gawa ng Amerika yan? Mabait siya sa aming pamilya at nagtataka ako din sa case na yan. Kaya medyo hindi ako masyadong naniniwala din. Nilinaw din ni Villar na Anong medyo hindi ka naniniwala? Medyo lang? Medyo?
Sabihin mo na hindi ka naniniwala. Naloko na. Bullshit na to. Kaugnay ng alegasyong rape sa pastor, si Villar pumirma dahil hindi raw siya naniniwala sa mga alegasyon laban kay Kibuloy. Oh. Mabait siya sa aming pamilya. At O, kita niyo yung mga ano nila, yung mga dahilan nila, mabait sila sa aming pamilya. Eh, paano yung taong bayan? Kininana mo. Diba? So, mga personal nyo yan, hindi interest ng bayan, hindi interest ng mamayang Pilipino, yung gusto nyo. Naloko na. Dapat pagdating sa ganitong mga pagkakataon, isipin ninyo yung kapakanan ng marami nating mga kababayan. Isipin ninyo kapakanan ng mga nagrereklamo. Nilinaw din ni Villar na wala raw pabor na binigay sa kanya si Kibuloy noong eleksyon. hindi ko na siya kailangan sa election kasi kaibigan ko siya. I don't worry about it during election. Napunta ako sa kanya pag birthday niya at may appearance shirt, not during election. Nakausap naman ni Padilla sina Senators Grace Poe at Raffy Tulfo pero hindi sila pumirma. Hindi Aba, very good si Tulpo. Hoy, very good ka, Tulpo ah. Naloko na. Purihin natin, oo, di ba? Alam nyo kung bakit siya yung tumitira? Alam nyo kung bakit? Kasi hanggang 2028 pa si Robin. Bakit tahimik si Bongo tsaka si Bato? Kasi re-electionist sila. Gets nyo? Kaya siya yung pinamtitira. Oh, tirahin mo yan. Ito sabihin mo. Kasi kung si Bongo at saka si Bato, hanggang 2028 pa yan, malamang yan, kita nyo. Yung mga bunganga niyan, ganun din sa bunganga ni Kibuloy at ni Digong. Mukhang naihipan ka ni, ni Kibuloy. Oh. Naging kasama ko. Ganitong klase, papayagan ko maiskandalo. Teka muna. Saan mo ba nakasama? Ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista. Yun ang personal kong dahilan. Ang labo. Alam mo yon, yung parang ginagawa na lang yung dahilan na lumaban daw sa nabalitaan nyo ba lumaban yan sa komunista? Parang wala akong nababalitaan eh. Diba? Wala naman na talagang kwenta itong pag-usapan, diba mga boss? Huwag na natin pag-usapan dahil nakakainis lang si Robin. Ito lang sasabihin ko, tiiwan ko sa inyo. Kayo ba'y naniniwala pa rin at kayo ba'y boboto pa rin dito kay Robin? Naloko na. Diba? Naloko na. Oh, yun na nga. Muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.